Walang himala, sabi sa isang pelikula. Pero sa bayan ni Juan, sa bawat sulok ng ating kapuluan, may mga lugar na biniyayaan ng kakaibang ganda. Dinarayo pa dahil sa amoy hiwagang bumabalot dito. Sa pusod ng lalawigan ng Quezon, may bukal na hindi lang daw nagbibigay ginhawa, kundi dinadaluyan din daw ng himala. Malinaw, malamig at nakagiginhawa. Ganyan ilarawan ng mga turista ang Baca Springs sa Dolores sa Quezon. Pero maliban sa angking ganda nito, isa pa sa kanilang dinarayo, ang kakayahan daw nitong magpagaling at tumupad ng mga hiling. Kaya kami madalas lagi dito dahil sa ito daw ay nakakagaling, nakakatulong ng ng problema. Totoo naman. Yung ating pong spring ay ito po yung pinaniniwalaan ng marami na ito po yung yapak ni Jesus. Ito yung dinadayo na kung saan nandito yung tubig, ito ay nakakagamot. Kaya sila humihiling, na sila dyan naliligo, kumuha ng tubig para iuwi nila. Tara, samahan niyo ako pumunta din sa may bakas din sa kinabuhayan. Isa nga sa bumabalik-balik sa umano'y mapaghimalang bukal, ang vlogger na si Windel. Ganito lang naman kalinaw ang tubig dito sa amin sa kinabuhayan. Naging panata na raw kasi ni Windel na ipakalat sa mas marami ang pinaniniwalaang himalaan ng Baca Spring. Buhay na patotoo raw kasi siya sa umano'y kapangyarihan ng bukal. May gumaling na po siya, kaya mas lalo pong sumisikat po itong lugar na ito. Tapos meron nga po akong pamangkin nga po, na hanggang ngayon po ayun pa rin po yung iniinom po niya. Ang pamangkin na tinutukoy ni Windel, ang 2 taong gulang na si Vince. Kwento ng ina ni Vince na si Shirley, sakitin na raw ang kanyang anak nang ipanganak. Balik-balik sila sa ospital dahil sa hika. Pero nang mabalitaan nila ang manihiling power ng Baca Spring, agad niyan dinala roon ang anak. Paniniwala ngayon ni Shirley, mula nang uminom ng tubig mula sa bukal si Vince, hindi na raw ito sakitin. Kaya tinuloy-tuloy nila ang pagpapainom sa bata ng tubig mula sa Baca Spring. Hanggang sa lumaki na po siya, hanggang sa magkaisip na po siya para po namin na dito po siya gumaling sa tubig ng kinabuhayan. I wonder, bakit nga ba pinaniniwalaang nakapagpapagaling ng sakit ang bukal na ito? Naging saksi raw sa misteryo ng bukal ang caretaker na si Ernesto, na higit 1 dekada nang nagbabantay sa lugar. May isang bahagi raw ng bukal na siyang pinagmumula ng biyaya ng pagpapagaling. Ang mga bakas ng paa na ito na pinaniniwala ang bakas ng paa ni Jesus? Ayan pong bakas na yan, ang pagkakaano po sa amin ng aming lulo, ayan po nung dumating dito ang aming mga ninuno, wala po yan. Pero nang dumating daw si Agapito Ilustrisimo, isang mandirigma noong panahon ng Espanyol na nagtago umano sa bundok ng Banahaw, pinangalanan niya itong Baca Spring dahil sa paniniwala di umano na ang bakas ng paa na makikita rito ay mula kay Jesus. Ngayon po, nung yung si Agapito Ilustrisimo, parang siya ang nagkatawang tao na sadyang pinaniniwalaan namin na talagang yung bakas na yan ay kay Jesucristo. Dinanam po talaga itong lugar na ito. Pero ayon sa simbahang Katolika, walang sapat na patunay na ang mga bakas ay mula sa paa ni Jesus. Siguro ang katotohanan doon ay yung taimtim at malalim na pananampalataya ng mga tao. Walang sinasabi ang simbahan na authentic yun, na genuine yun. Kailangan din at least to some extent, meron ding parang forensic scientific probe kung talagang yun ba ay mga yapak ng mga paa ni Jesus.
Para matiyak ang kaligtasan ng mga umiinom ng tubig mula sa bukal, kumuha kami ng sample at ipinasuri sa isang water testing facility. Ayon sa medical technologist at head ng testing facility na si Mel Quinto, ang tubig mula sa bukal Maaari pong ito ay sabihin kong hindi po pasado. Present po yung ating total coliform, absent po yung ating E. coli, at 96.0 po yung ating results sa ating total dissolved solids. Masasabi natin sa ngayon na hindi po siya safe inumin. Ipinaalam ng iWonder team ang resulta ng naging water testing sa mga residente ng barangay. Pero awa po ng Diyos, wala naman po kaming nararanasan na kahit anumang pagkakasakit simula po nang mainom namin ang tubig sa bakas. At para mas makasigurado sa kaligtasan, may payo naman ang nutritionist na si Lindsay Alvarez. Sa standpoint ng pagkonsumo ng safe drinking water, so meron tayong tinatawag na chlorination, wherein merong proportion ng tubig na galing dun sa bukal, tapos lalagyan siya ng chlorine. Pagpapakulo, okay din siya, pero kailangan yung pagpapakulo, kailangan mag-wait ng mga 24 hours para mag-settle yung mga minerals na nandun sa tubig na yun. Pupunta siya sa ilalim. Ang tubig, may kapangyarihan man o wala, ay isang napakalaking biyaya. Dahil nagbibigay buhay. Ang kagalingan hindi lang dapat iasa sa himalang dala ng mga bagay-bagay. Dahil ang tunay na himala ay nakaugat sa ating malalim na pananampalataya.